The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, it's a minute after 4 o'clock. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? It's the 3rd of April 2025. We're down to our 15th episode today. Patuloy pa rin po kaming naghahatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa darating na eleksyon. Dito pa rin natin mas nakikilala ang mga kandidato na humihingi ng inyong tiwala at boto dahil 39 days na lamang at halala na. Ito po si Alex Sembrano at welcome sa inyong programa ang Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Para kompletuhin ang ating hapon, ating kapiling live sa studio, ang senior producer ng CLTV 36, Paolo G. Santos. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Maganda ka pa sa hapon, DJ Alex. I know, at doon right? sa mga followers mo na ayan, nakatutok at talagang kasama na dito sa kanilang sinusubaybayan. Kahit anong oras, mga kaibigan. Yung po mga global kapampangan. Saan man dako ng mundo, DJ Alex. Nako, eto na ang libangan ngayon ng ating pong mga kababayan ang makinig ng Paglalahad 2025. Bakit? Siyempre dito ko mapapakinggan yung aking magiging susunod na mayor, magiging susunod na konsehal, at magiging susunod na gobernador. Kailan kaya maisasalang yung gobernador? Sana, DJ hopefully. Alex. Shout out dito sa mga wannabe governor saan mang sulok ng mundo. Pwede naman sila mag-zoom. Baka kasi bukas makalawa sa Batanes. Magpag-guest sa atin. Paglalahad. Pero dito sa Central Luzon, mga kaibigan, ayan, shout out dito sa 7 probinsya ng Central Luzon. Malinaw na malinaw ho sa inyong talapihitan sa radyo, mga kaibigan, 95.1 FM RW. At syempre sa ating pong mga social media pages. Yan ang uso ngayon, di ba, Lolo Ray? Marami na tong mga Gen Z tulad ni Paolo G. At yung mga millennial na tulad ng aking partner na nakatutok ho dito ho sa ating pong programa para magsuri ng mga kandidato. Nyama na Ken sa Ken, Adare Manal Beki Katam, DJ Alex. That's right. At syempre, lagi pa rin pong bukas ang aming communication line para sa inyo. Mag-text lamang po ng inyong mga katanungan o concerns patungkol sa eleksyon at sa panauhin natin ngayong hapon sa 0919-264-4439. Maaari rin po kayo mag-comment sa aming Facebook Live. Bago natin ipakilala kung sino nga ba ang ating espesyal na panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Governor Delta Pineda nangakong paiigtingin ang flood control sa Pampanga. Nangako si Governor Dennis Delta Pineda na mas paiigtingin pa ang mga proyekto sa pagsugpo ng baha sa mga bayan ng Masantol at Macabebe upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga residente, partikular ang industriya ng pangisdaan at aquaculture. Kasama niyang nag-ikot sina Pampanga 4th District Representative Dr. Ana York Bondok, mga kandidato sa Provincial Board na sina Dr. Kay Nagit at Nestor Bay Tolentino, Nanay Party List First Nominee
Ananias Jun Canlas, pati na rin sina Minalin Mayor Philip Nagit, Apalit Mayor Jun Tatanco at Macabebe Mayor Vince Flores. Matatandaan na noong August 2024, inilunsad ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project Stage 1 sa Masantol upang tugunan ang matagal ng problema ng pagbaha dulot ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Ang Stage 2 ay nakatakdang ipatupad upang higit na mapabilis ang paghupa ng baha sa Masantol, Macabebe, Minalin at Santo Tomas. Bukod dito, matagumpay ding natapos ng San Miguel Corporation o SMC ang Better Rivers PH Initiative kung saan mahigit 700,000 tonelada ng putik at basura ang inalis mula sa Pampanga River. Matatandaan noong 2023, personal na hiniling ni Pineda sa SMC ang desilting sa Pampanga River matapos ang magkakasunod na bagyong nagdulot ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Balita. Diyan ho sa mga nakikinig sa kanilang radyo, mga kaibigan, kung meron tayong balita sa kampo ho ng Pineda, aba naman, meron din tayong balita DJ Alex, dyan naman sa kampo ni na Among Ed Panlilio. Anong meron? Sabi nito ating mga followers, ano balita dyan ho sa kampo naman ni Vice Gubernatorial Candidate Eddie Among Ed Panlilio. Ayun, nagbabahagi ho ngayon ng salita ng Diyos. Si Among Ed Panlilio sa kanya hong Facebook page. Yan ho ang kanyang strategy O pagalingan ng strategy ngayon, Lolo Ray. Kaya yung mga paramihan ng followers dyan. Yaan ba'y makiko-convert sa mga botante? Sabi nitong mga netizen. Opo, kasabay po ng pagsisimula ng ganyang kampanya para ho sa darating na midterm election. Eto ho balita, kamakailan lang ho. Tumungo pa, DJ Alex, sa iba't ibang bahagi ng 4th District, si Panlilio, sinabayan ang Pineda. Kasama ho ang kanyang running mate at gubernatorial candidate Danilo Bailon upang paigtingin naman ho ang kanilang kampanya para umano sa pagbabago ng sistema sa probinsya. Matatandang nagsilbi ho bilang 31st Governor ng Pampanga si Panlilio noong 2007 hanggang 2010. Dati rin siyang Paris Priest, mga kaibigan, bago nasuspinde ng labagin ho niya ang 1983 Code of Canon Law dahil ho sa pagtakbo sa politika. Tatangkayin naman po ni Panlilio na muling makabalik sa pwesto at ipagpatuloy ho ang kanyang nasimulang proyekto sa kabila ng kanyang personal na laban sa sakit na vitiligo. Ayun, mga kaibigan. Tatakbo at magbabalik sa pwesto bilang Vice Governor naman ngayon, Lolo Ray, paglilinaw. Ayun. Samantala, 34 reports ukol sa vote buying na itala ng COMELEC. Patuloy umano ang Commission on Elections sa COMELEC sa ginagawang pagbabantay para matiyak ang isang malinis at patas na May 12 national and local elections. Mahigit isang buwan bago pumili ng mga bagong leader at ating mga kababayan, inanunsyo ng poll body na umabot na sa 34 na sumbong ukol sa vote buying ang natanggap ng kanilang opisina. Sa ulat ng state-run media na PTV4, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Macedo Jr. na nagsimula silang makatanggap ng mga report bago pa man po magsimula ang campaign period. Anya 23 report ng vote buying at vote selling na ang iniimbestigahan ng COMELEC. Samantala, 11 report naman ng abuse of state resources ang kanila ring tinututukan ngayon. Dagdag pa ni Maceda, marami sa mga kaso ng vote buying ang nangyari sa National Capital Region o NCR. Sinusundan ito ng kalapit na rehiyon ng Calabarzon. Talamak din daw sa mga probinsya ng Palawan, Abra at Camarines Sur ang vote buying. Samantala, umabot sa 1,226 complaints na may kinalaman sa vote buying ang naitala ng poll body noong 2022 elections. Base sa Omnibus Election Code, ang vote buying ay tumutukoy sa pagbibigay ng pera o regalo ng isang kandidato kapalit ang pagboto sa kanya o sa kanyang partido. Hoy Nina! Ngararening kaya kaming dalatuki Kim Barrio, me Mario, Kenny makiramdam ka. Shoutout dito sa ating po mga nakikinig sa radyo, mga kaibigan, habang nagmamaneho, makatiman niya po'y bapa ko ay tiyan. Oo, updated sa mga hindi showbiz DJ Alex, kundi ito tungkol pa rin po sa halalan, mga kaibigan. Eto, alerto sa mga kandidato. Ano meron? Sabi nitong mga followers natin, DJ Alex, pinapayagan na ho ng COMELEC ang mga kandidato na dumalo
at lumahok pa sa mga pampublikong kaganapan gaya ng alin, pagtitipon ho o paligsahan. Naku, daming festival pagka, di ba, summer? Oh, DJ Alex. Oh. Hanggat wala silang nilalabag na regulasyon sa halalan. Ayon ho kay COMELEC Chairperson George Garcia, ito sabi ho niya, maaari hong makibahagi ang mga kandidato bilang hurado o gumaganap ho ng ibang papel sa mga naturang aktibidad. Gayunpaman, mahigpit na ipinagbabawal ho ng ahensya ang pamimigay ng premyo, regalo o anumang pumpabuya sa ganitong mga kaganapan dahil maaari itong ituring na vote buying. Batay ho mga kaibigan sa Omnibus Election Code, ang vote buying ay tumutukoy naman ho sa pagbibigay, pag-aalok o pangako ng pera o anumang bagay na may halaga upang maimpluwensyahan ang isang tao na bumoto ng pabor o laban sa isang kandidato. At pagkakawari ko, DJ Alex, pati yung pangako. Oh, kahit pangako, vote buying na rin daw yun eh. Oh, pagka ako nanalo, J.O. ka sa munisipyo. Shoutout sa mga LGU na maraming J.O. Ayan. Oh, may alam ka bang munisipyo na maraming J.O.? Wala ba? Mamaya bubulong ko sa'yo kung anong lokal na pamahalaan ng maraming J.O. Sige, magbulungan tayo mamaya. At magbulungan yan muna tayo. ang mga balita sa oras na ito. Abangan mamaya ang iba pang balita sa CLTV News. Makalipas ang ilang patalastas, ating makakapiling live sa studio sina aspiring Mayor Engineer Rommel Bondog at aspiring Councilor Mr. Enix Salvador ng San Simon, Pampanga. Ano nga ba ang kanilang mga plano at ordinansang nais ipatupad sa bayan ng San Simon kung sakaling sila ay palarit at mahalal sa darating na halalan? Lahat ng yan tunghayan sa pagbabalik ng Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsarib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36.
Philippine Standard Time, 15 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36. Takal po, salamat ka rin punta lado kita mong po kakalasking kaya katamong live streaming at dun ho sa mga 10,000 Simon. O yan, shout out ka rin pong Memalen. Pilanlawarin barangay din kay ni San Simon. Marakal-rakal lamo naman po rin dudurutan na rin kandidato. Ang pangunahing gusto hong pag-usapan ng ating mga kababayan pagka ho nauupo ho dito yung mga kandidato, yung mga lokal na issue. Kaya mamaya-maya, ayan ho ang ating pong isusubo dito ho sa ating pong mga kandidato. O, sino yan? Pakilala mo na, sabi ng ating mga followers, DJ Alex. Ha? Ang mga panauhin ho natin ngayong hapon ay mga leader na may malasakit at hangarin hong paunlarin huraw itong kanilang bayan. Bayan ng San Simon. Ito ho ay nasa 4th District ng Pampanga. Nino Larengues mo nga na nga po ko kanina, DJ Alex. Si Engineer Romel Bondok, dating BC Alcalde ho mula 1998 hanggang 2004, ay muling bumabalik mga kaibigan sa politika. Dala ho ang mas matatag na pananaw at pangakong pag-unlad dito ho sa kanyang mahal na bayan. Samantala, si Mr. Enex Salvador, isang aspiring consulor mga kaibigan, ay nagsusulong naman ho ng tapat at makabagong pamamahala raw upang mapabuti ang kabuhayan, edukasyon at serbisyong panlipunan. Magandang araw po sa inyo. Karangalan na kayo ho ay may tibay ng loob na humarap ho dito ho sa aming programa at harapin po ang mga mababangis na tanong ni DJ Alex. Amo paya kanita. Parang tinatakot mo imbis na ma-relax Diba? Meron lang pari ko. Oh. Sige po. Lapit lang po kayo sa microphone kapag sasagot tayo. It's the busiest season po ng pangangampanya. Kamusta po ang pag-iikot-ikot ninyo? Vice? Unang sa lahat, nagpapasalamat ako sa oras na binigyan ninyo sa amin. At siyempre, binabati ko po lahat ng mga mahal naming kababayan sa San Simon. Kami po ay nandito ngayon upang humarap sa mga mababagsik na katanungan Hindi po totoo yan. na nagpagalgal sa amin. Hindi kasi 'di ba pagka hindi lumalatay ang tanong sasabihin ng mga nakikinig, ay ala niya mang kwento yung panyabyanin tao ngayon nga no tedepot nang karata mga sakit ako diba pa. Bigyan mo ng mat. Diba? Ito sa totoo lang yung matematika, Oo. yung arithmetic, kailangan yan sa pagiging alkalde, mga kaibigan kasi Engineer naman. ang daming nakakalimot lalo na ho kapag ho sila nakaupo na. Yung binilang niya nung nangangampanya pa, 'di ba Lolo Ray? Mas marami pero pagka nakaupo na, naku, konti lang ho ang kanyang bilang, 'di ba? Amo pa ya kanita, engineer. Okay, kanita. Actually, mathematics, ambri, integral o differential calculus. Sabi na yan. Sayaw Engineer yan by profession. Walang hindi sasagutin dito. Sir Enix, naikot nyo na po ba yung 14 na barangay sa San Simon? Actually, ma'am, this is our third straight. 2 beses na hindi pinalad. Magkasangga kami lagi. So, yung ikot sa 14 na barangay, ay nagagawa po namin yan noon pa hanggang sa ngayon. So, mas kapado, mas alam na namin kung ano yung sentimiento, yung damdamin na napakahalaga bilang isang running for councilor. Kasi wala kaming pag-uusapan sa konseho kung hindi kami iikot sa mga barangay. Hindi naman pwedeng, hindi makukuha sa minus yun, yung kalagayan ng mga tao. So, nagtataka ako kung hindi sila umiikot, anong klaseng mga panukala ang nagagawa at sinasabuhay nila para makapaglingkod at makapag-deliver ng serbisyo sa mga tao. Tama yan. Dapat kasi... Burigit ang amano mo ngayon. Yes, Kasi pablasa kakalaguran. Ini pong programa tamo ngayon. Nabanggit ang manyalungan tamo mo nga mano. Hindi naman ho siya naglalaro lang ho tayo ng salita. Pero, pagka ho yung kandidato ho ninyo, hindi bumababa, hindi ho ninyo nakikita, walang kokos. Diba? Kung minsan, ayan, nano ka nung diferensya na nitang atikang entablado, kaysa kitang mag-house to house ka. O, ika bang sagot ka rin na aspiring mayor? Actually, Engineer totoo ito Romel. sinabi ng Consiel Enix. Since 2004,
makababad na kaya politika ka rin. And we have gone too many times karang different barangays sa San Simon. And dakal kaya kakit ka rin na miyaliwang problema. Anyapin magbalik hanggang kayo may papalad. So, kaya pa magdurot mi, mapagal, mapali. Pero maka-inspire. Why? Kasi, itang pantunan mong problema, kakit may actual Kasi when you're a leader, mumuna mo din pantunan kaya din problema. Mo pantunan detang problema kasi problema ala na kang dapat gawan ka rin Whereas nung problema la rin akit mo at tunay kang leader, kabalik mo tinakasolusyon. So in answer to that question, talagang dirutan mining pilang beses yung buong San Simon. There are only 14 barangays in San Simon. And atina kayong feel kareng tao at kayong lugar balo mini asip the back of our hands balo mining lugar mi. That's why we see a lot of things na lacking pa o magkulang pa. Nya pinatsukin pa si Bayo Kenny. Naman ma-plus kaya kayo nang suwatan da kayo rin may malin. Sabihan da, eko pa gumedala. Tsuda ka na naman. Tsuda ka na naman. Kabalan na. Balik-balik. Kala kayong kadalanan. Pero alim, makatanggap ko yung mga nitang kritisismo. Nakakatanggap kayo yung mga itang ama nung mga nita. Makanano yung harapan? Masakit? Ma-plus? In fairness naman po, jokingly. At di kami mismo mag-initiate. At yun naman din kabalan nga. At ni kanyaman po, lalawin ko niya mo itang pangasambot miyas. Papaintulutan nga pong gino. Potatin niyang babalaki kao personally, limawa. Kasi, emo ko pamuntukan nga ritang, emo pwedeng kontrolan. Nung nano itang gusto, ilaban ke. Emo ka pamatakutan bayaranan. Kasi, enako man mangailangan. So, ingke kami, at syukain pa si Bayo, kasi, miya buring i-deny kayong balen mi, na ngeni yung sitwasyon na, man makanta kasanting. Actually, given, nung opportunity ding pantunan, dakal missed opportunity kayong balen mi. When you say missed opportunity, pami biye ni. We're speaking of lives of our people. Itang pangarap. Detang anak na sana may kapag-aral, may kapag-aral. Na sana ating detang pamilyang may santing abiye, nung detang oportunidad na deta, adanasan dala at ikuadala, sana makanya na pami biye. Istong may santing lupay asking meto nga pamilya, makapag-aral na rin anak. Istong may kapag-aral na rin anak, sumanting na biye, manaliwa na biye pamilya. At manaliwa na biye, istong den pamilya, may santing labiye, manaliwa na asking meto nga komunidad. At ingbalin mi. Pero ini, tapatan tamo na. Ketang pisasabihan na pagka natalo ka, meron kang lesson kahit papano natutunan DJ Alex Kumbaga, ating ba ketang nakaki yung ginulis na ako man hanggang may sambut ko na milabasan. Ditak nang kikiglalam, ang po bang kikigbabo, akwa ko ne. Makanano yung score ketang milabasan. Engineer Romel. Ketang tinagal kong 2004, linaban kong mayor kanita against the incumbent. Proud na ako man kasi ala ko talagang bahala ka na gumamit pera So I just want to campaign honestly, present my plans and programs. May sambot ko pero makay malauting agwat. Pangadwa ko. And then tinagal ko pa si Bayan 2019 against again incumbent. Incumbent mayor kaniting kalaban ko, tinagal yung vice mayor. Ako independent ko kanita. And balo ko ng mga nalakapuwersa, especially isang sabihin logistics. Pero ako kinurol kasi dadalang ko programa Dadalang ko talaga. I have the programs for the farmers, for the unemployed, gana-gana. Ginulis ko, pangadwa ko. Makay malaut. And then again 2022, although ating kong kapartner kaya kanita itang Mayora Wong kanita, supposedly makaya ko naman logistics. Unfortunately, ali ko naman medyo sufficient na logistics kanita. Again, dadalan ko rin ang programs ko. Nung nanulan rin ang kakakit kong problema,
ila rin lepatan kong solusyon, ila rin ipapresent ko ka rin tao. Again, may pangadwa ko, na mo naman makay malaut. So, there's no regret. Karetang atlong elections na although may sambut kami, actually kaya beke pa ni Consul Lenny kanita. Since Bu kayo kilaban yung ini, pero ini DJ Alex, manita mo daramdaman. Ito ho, matunog ho na kahit yung issue ho sa San Simon, yung mga nakikinig ho sa atin, baski mga pampahanda mo, marami nakaka-relate dito sa usapin na tinatahak ninyong landas, lalong-lalo na kung kayo na ilang beses nang natalo. Singkatapang pera pa mo rin ba taga na, ing laban keng halalan? Ngayon yung panahon na yun Itang tuto. Blatantly answering without thinking, yes. At lalong may siringin. Ako balo na nga tingking balen mi. Pero, but ating makanya nakatutuan na talagang investment when it comes to politics, masyado yung matas. Well, sabi dapin, masakakit na rin at tsukeng kilwal. Nung nang malilyari kaya kami kinsay kami at tsukeng kilom. Minsan, DJ Alex, sa lang computation din na do the math, Engineer Romel. nung nano yung klaseng municipality, kaya ka pang voting population mo. Tapos sa tilang budgeting, magkano yung lumwala overhead, daking gastos kayong kampanya. Pero kayong kasalungsungan po, kaya nga kakiyo, makananing bulk na ng perang pisasabihan. Baka taman nyambut ka. Siyempre, para-parehas kayo pong maluanak yung politika. Na yung pisasabihan niya, at sasabihan yung, kayong basihan na lalo yung mitatas itang palwal mong perang yan ng halalan at mabayat kayong kandidato lalo na imumunay itang kapagnasan pa mong panyambut siya itang public service. Well, actually, kaya masyadong iniisip yan kasi as much as possible manyambut kaya sana kaya totong kaburian na rin tao. Although I admit, kalupan ni sinabi ng Consul Lenny, grabe talaga ngayon Ating makalungkot pa, kaya San Simon natin pang investor na makilahok, pipinansya ka rin kandidato. I don't know what is in them, nanong buridang akwa, at susuporta lang talagang grabe kaya metong kandidato. Anong klase suporta? Pera? Funding? Makanya? Kwa sabing pera, pero kaya tamisan major event chita metong kandidato kaya tang pabrika na panitang metong investor kaling nagawa. Ala namang matsura kanita nung sana alayang conflict of interest ng munisipyo ang papakaretang investors na tsuking balen na ni San Simon. Didinan kaya masanting interpretation because potang mag-mayor ka, nung makatali ka kaya ng investor may financial kaya ka, makanano may pastulan potang mag-mayor ka. Remember, the investors rin, mamayad na supposedly municipal business taxes din. Ating taxes na ning investors rin, ilarang lifeline na ning munisipyo At kaya rin babanggitan mo ngayon, makanano la kamulat ding Memalan San Simon na itang pamangyalam da rin ng stakeholder na kaya sasabihan nyo hanggang negosyante la. Nga man nyo kanya, ining industrial park yun Correct. Na nakala mo naman din kay Ken foreign investor. Kung yung magamit. Dakala kasi in fact, siguro sosyo lang foreign investors din Pero itang ka na ako, as I've said, although initiative na ning private investor rin pero ikang bisang maging public official, you have to have some kind of delikadesa. Kasi if I want to be a mayor, kung bisang manutang alob ka rin ng stakeholders, kasi potang manungkula na ka, you may have an issue with the payment of their business taxes. Issue with regard to pollution. Issues regarding maybe, I don't know, I'm not saying natin lang unfair labor practice. Who knows? Datangin pa noon, bigreklamo la rin kabalay ng taga San Simon. Eko po magsweldo overtime, dake pasweldo according to the minimum wage. I'm not suggesting na makanyagawan da, pero this is in a general perspective. Makanano may i-correct. Ing meto nga negosyanteng magnegosyo kang jurisdiction when during the campaign, ilang susuporta kaya ka.
Di ba? So that's delikadesa. Naalala niya no? po ining Si bibubuklat Paolo, na pisa oo. sabihan, kaumpisa pa. Paolo, hindi man tayo nag-foreplay. Ay, Climax mo agad. Gusto ko munang kilalanin ng mas maigi kasi si Vice, nakaupo na rin siya before. But si Mr. Enix, this is the third time po na nangangahas po tayo na fourth. See. Okay. Gusto ko lang po malaman, ano po ang Driving. kurso muna na para may background po yung mga listeners natin. Ano po ang napagtapos ninyo? Yes, ma'am. I graduated BS Agriculture to the former Pampanga Agricultural College in Magalang, now PSAU. And then background after graduating, I've been an organizer, community organizer for 12 years. So ganun po yung involvement at ganun ka lalim ang experience ko when it comes to community life and community servicing. And Kaya have you always dreamt of becoming a politician, sir? yung notion na kapag tinanong mo ang isang kandidato, bakit ka humahabol? Ang laging sinasagot, bisa akong sumahok, gusto kong tumulong. That's not the truth. Ang totoo doon, it's either na gusto mong kumita or gusto mong maglingkod. It's different. Kasi if you are a private citizen, mas magandang sumerbisyo at tumulong kasi hindi ka obligado. Pero kung nanunungkulan ka, hindi yan pagtulong kasi obligasyon mo yan eh. So mahabol ako, gusto kong manungkulan. Kasi nakikita ko na mayroon akong maihahandog, may bibigay, may tutulong in that sense sa mga kababayan ko. Nanghihinayang ako sa isang upuan na kung ito ay upuan lang ng walang talagang malasakit, na wala naman talagang intensyon tumulong, na hindi naman nag-aaral batay doon sa ano yung inihingi ng upuan na yon. Yun ang sinasabi ko kanina na missed opportunity. Ang upuan na yon ay supposedly maglingkod, magbigay ng oportunidad at magbigay ng difference doon sa buhay ng aming mga constituents. Okay, magko-commercial break muna tayo, Paolo G. Sa pagbabalik, aalamin natin etong mga sinasabi nilang mga plano nila, mga plataforma po para sa San Simon. Philippine Standard Time is exactly 4:32. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity
o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media accounts ng COMELEC. Lahat sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 35 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik pong inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin dito sa studio, si Paolo G. Santos ng CLTV 36 at ang atin pong mga bisita, aspiring Mayor Engineer Romel Bondok at aspiring Councilor Mr. Enix Salvador ng San Simon, Pampanga. Okay, na-mention po ninyo kanina na sa tagal nyo na pong humahabol, na iikot nyo na ng ilang beses lahat ng mga barangay sa may San Simon. Ano po yung strategy ninyo ngayon na kumbaga iba doon sa strategy na ginawa ninyo sa mga nagdaang halalan? Mayor? Well, ang pagkakaiba lang, dati kasi hindi namin na-maximize yung social media. Yes. Dati, nagre-rely lang kami dun sa direct contact with the people. Which of course, without any question, mas effective yun eh. Pero meron ka lang kasing limited ka na oras para ma-meet mo lahat yung mga 45,000 na botante. No? Punta ka sa isang baryo kasi, maswerte ka na pagka naka-ipon ka ng hanggang 15 tao na makikinig sa'yo. Kaya rin nung matuklasan namin yung pagla-live, ganon, yung social media, na minsan nagkaka-viewer nga ako ng mga 20,000 eh. Just for doing that live tawag na broadcast, So, yun ang isa sa kakaiba. Secondly, naging mas specific kami doon sa mga programs na gusto naming ibigay. And all these programs have been based on all the problems that we have seen na dinadanas ng mga kababayan namin. No? For example, basura. Na for 4 months in so yata, naging problemang malaki sa bayan namin. Yung problema ng mga, kuminsan, hindi man ako nanunungkulan, yung mga nangangailangan ng tulong, hindi makalabas ng hospital dahil walang pambayad. So all those things na nililista natin yan, na isa yan yung mga hinahanapan natin ng solution if ever na maupo tayo, Yung problema sa pollution, ang daming nagrereklamo, mabaho yung hangin dito, amoy LPG dito, yung mga gano'n na mga klaseng mga sumbong na kaya siguro sa amin inilalahad dyan. Siguro hindi na nila inilalahad na nila siguro sa mga nakaupo, pero siguro walang nangyayari. Well, that is my speculation, pero there is a basis for that speculation, So yung mga yan, nilagyan na namin ng mga karampatang mga tangible na mga solusyon yan. Yun ngayon ang idinadagdag namin sa aming kampanya. So yun yung pagbabago, o we can call that as an improvement do sa strategy namin sa pagkakampanya. Okay. Si Sir Enix, sabi niyo nga po, nakakapag-ikot-ikot kayo and first-hand nakikita ninyo kung ano yung mga problema sa mga barangay. This time po, ano po ang mga plataforma po ninyo o mga balakin para sa San Simon? Yes, Ma'am Alex. I just want, gusto kong linawin ng isang bagay din. Yung function kasi ng bilang konsehal. Kaya kaninang tinanong nagano rin ako na kung tatanungin ako anong programa. Actually wala I have no specific plans as of now because hindi pa naman ako naupo. Pero looking at it, yung trabaho ng isang konsehal po kasi ay mag-legislate ng mga ordinansa at saka mga resolusyon. So as of now, ang buong balakin o plataforma in that sense ay suportaan yung mga magagandang proyekto na inilalako ng grupo, particular ni Mayor.
anumang ordinansa at resolusyon na kailanganin niya. Ito po ang gagawin namin sa konseho. And another thing, marami na po yung mga ordinansa at resolusyon na nagawa sa amin eh. Kaya lang, yung iba, nangangailangan ng revisit. Tulad ng tricycle ordinance. During the time of Vice Mayor siya noon, si Mayor Romel, ay sila yung gumawa nito. Tax incentive codes. Kailangan bisitahin na rin yan. Ito yung mga napapanahon ng mga ordinansa na kailangan bisitahin, among other things. At syempre, katulad ng nakasulat dun sa leaflets ko, yung mga priority measures legislation na pahinggil dun sa suporta na makakapagpataas, makakapag-alleviate dun sa kasalukuyang sitwasyon ng mga kababayan ko, yun po ang unahin namin. At yung mga pangangailangan suporta tulad ng senior citizen, malinaw ang programa ng senior citizen. When you reach the age of 60, you are qualified for that program. Pero hindi lahat nabibigyan for a lot of reasons. Pero isa po sa iniisip ko, magkaroon ng panukala na kung saan madadagdagan namin ang pondo para sa mga senior para kung hindi lahat ay mabigyan na po yung kerakalan nga. Po. Sa mga solo parent, napakahirap na dalawa na kayong mag-asawa, hirap pa rin kayo. Pero mas mahirap po kung nag-isa ka. Yes. Ngayon, dito po pumapasok yung intervention o tulong ng gobyerno, lalo na pang lokal. Dapat pinapanday sa sanggunian kung anong klaseng programa yan, livelihood man yan, o trainings o kung ano. Ito yung mga dapat pinagpapaguran at pinagsusunugan ng kilay ng konseho para may deliver sa mga tao. And then same true with TODA. Yung TODA, revisiting the tricycle ordinance, at pero dadagdag ako doon, yung mga asawa nila, yung pamilya nila, yung asawa nila, yung mga anak nila. Kasi kung magkakatulungan ng mga yan, mas gaganda yung pamilya nila. The same true with farmers. Ang dami po natin problema sa farmers ngayon. Hindi kailan sa lahat yung presyo ng palay namin. Pero dito rin dapat umaksyon ang lokal na pamahalaan sa paano paraan by procuring yung produkto nila, palay. Nung pandemya, alam ko, binibili nila yung palay. Yes po. Pandemya, Actually, diba? inumpisahan yan, pero hindi lang nagtuloy-tuloy. Pero with Mayor Romel Bondok, malinaw po yung plano. Procure yan, ipaprocess yan, at magkakaroon tayo ng bigas ang bayan. Pero yung presyo, hindi siya lalayo doon sa kung paano at kung magkano mo siyang binili. Ngayon po kasi, yung presyo ng palay at yung presyo ng bigas, napakalayo. Yung palay napakababa pag binili mo siyang palay. Pero kapag binili mo siyang bigas, ay Diyos ko, 50 plus. So in between, sinong kumikita dyan? Hindi yan farmers. Yung traders. Well, sila lang naman ang nandyan. Malo mo, suglong kay Kampisa sa biyantangay na yan. Total, bigla mo na lang naman din yung misasangasangang kwento. At magkakapatid dyan, DJ Alex. Ano ko yan binabantayan ko yung San Simon yung development ng economic growth niya. Yes. Ang challenging diyan sa economic growth ninyo, industrial, yung heavy industry, laging yan sentro ng atensyon sa marami. Dahil pagka may umusok na diyan, DJ Alex, at nalalanghap ng ating mga kababayan, yun namang health ang ating pong nakokompromiso. At dun sa preventive health care ng provincial government ng Pampanga, sa monitoring, pneumonia, tinatamaan, at pa may kakanser Yes, di ba? At dito sa usapin ng development, okay, may kita na may income kayo dyan. Pero sa inyo, sakaling maupo kayo sa halalan na to, no? Paano yung drive ninyo dito sa palagian na lang na issue? Ang sasabihin ng DNR, EMB, hindi dapat ang frontliner dyan yung municipal level. Binabantayan ng maigi yung usapin natin ng environmental protection. Kayo ba, sa pool na po na niluklok kayo po kayong munisipyo, na ano pong igit yung peka problema? O atin marereport na lalabagbugat pong environmental protection nga manwanra? Actually, yung munisipyo, tutoy tayong LGU, according keng Clean Air Act po keng Clean Water Act. Kasi yun yung mga basic na law na ipinasa para to regulate yung pollution. No? Ang declaration of policy nga ng mga batas na yun
i-entertain nila yung development for as long as nababalance yung epekto nito sa environment. So, yun yung umpisa nun eh. Siyempre, kung ako ang mayor, gusto ko dumami yung factory sa San Simon. Kasi doon ka kukuha ng municipal business taxes at saka yung real property taxes na kung saan may 40% yung share ng munisipyo doon eh. Doon din magbibigay ng employment sa mga taga San Simon na walang trabaho. So as much as possible, gusto namin maraming factories na papasok dyan. Pero kung ako yung upong mayor, mas i-entertain ko dyan yung mga small and medium na factories na labor intensive. No? Kaya isa sa mga pangarap ko kung magme-mayor ako, mag-invite tayo ng isang investor. By the way, meron akong mga nakakausap ngayon na magpuputap ng isang technopark, no? Na i-house lang dito yung mga semiconductor plants, garments industries, food processing, automotive assembly, yung mga ganun na hindi mataas ang level ng pollution, no? So yun yung pangarap ko. Ngayon, going back to the what is actually in San Simon na nangyayari. We have, ilan ba yung mga steel plant na nasa San Simon? Nasa 5 yata. So yun yung heavy contributor ng heavy pollution. Yung mga yon, ano. At meron nga isang depot ng LPG doon, ano, yung sa Rigasco. Alam naman natin kung gaano ka delikado yung kapag hindi safe yung facility. May nangyari niya sa Malaysia. Just recently, sumabog yung pipeline nila, no? Ayaw natin mangyari sa San Simon yun. So, if I become the mayor, i-review natin yung lahat ng mga compliances nila doon sa inihingi ng batas, no? Kailangan lang natin ipatupad yung batas. If it is the law on Clean Air Act, kung ano yung sinasabi doon, yun ang gagawin natin. Kung sa Clean Water Act, yun gagawin natin. Hindi natin pwedeng partial lang ang implementation yan eh. Kasi at the end of the day, taga San Simon pa rin yung magsasuffer dyan eh. So, we have to impose yung strict implementation yan. Meron namang sinasabi sa Clean Air Act at saka sa Clean Water Act na pwede namang mag-penalize yung LGU eh. So, kung I understand, meron kaming ordinance sa Clean Water Act eh. Although papareview natin sa Sangguniang Bayan yan kung ano pa, kung applicable pa yan. Sa Clean Air Act, kung wala pang ordinance specific for San Simon, magpapagawa tayo sa Sangguniang Bayan yan. Pero bottom line, we will have to implement the law strictly. Kaburikan dimdam ko kaya ka-engineer eh. Pero anya, pinakikitunguhan din natin yung mga aktual na kritiko na nakakapakinig ho sa inyo. Malagwang kritik ang popang sabihan mong maging ideal ka na implement me. Pero ining katotohanan na nakakita mo, ito yung katotohanan na nakikita ho natin. Hindi lang sa San Simon, pagka-implementation na, pagkahirap. Diba? Sa totoo lang, yung mga pinapangakuan nyo, dyan ho kayo tumutok mga kaibigan. No? Kung gaano ho kabuti yung political will ng inyong ihahalal. Pagka kasi pinakakuha ka, kanya damdaman eh. Anya lang kita mong kaya nga man numisan ayan bansyon nyo lang naman anya DJ Alex na din umpisa niya taga na kitang personal background eh. Nung nanula purat ang bibida da po kita pamong kilob na ning karelang pamilya magil lang maya patao ba. Saan mo niloklok ya talagang mayap ya. Kaya po warin pisabihan na implementasyon idun ho sa usapin ho ng implementasyon ng batas dito ho sa San Simon. Nakikita ho ba ninyo na problematic? Alam mo kasi yung implementation niya, lalong-lalo na yung mga ganyan sa pollution. Encompassing kasi yan eh. Ang implementation hindi lang naman local government eh. Pati sa national yan eh. Opo, hanggang nga kayo sasabihin eh. Kasi ang nangyari dito sa series namin pagbabantay dyan sa mga industriyang nasa loob sa San Simon, ang sinasabi ng EMB, kailangan LGU. Ang sinasabi naman ng LGU, sa totoo lang po, yung capacity building, nandun pa lang kami sa proseso. Kasi dapat expert ang magsabi na yung lumalabas doon sa chimney, talagang hazardous. Sabi, nag-modernize no po ka no, nga man manda. Hanggang nagkita mi pasa-pasa, pero itang pamagbancho, alang maging malino.
Pero yung maging resulta, ating masakit asimonyan. Tama yun, ano? Kasi sabi ko nga, encompassing eh. Halimbawa, sabihin na natin yung mayor, no? Nakita niya, kailangan talagang isara yung pabrika na yan, no? Pwede niyang orderan ng isara yan eh. Mag-issue siya ng cease and desist order. Pero saan tatakbo yung yung pabrikang pinasara mo? Tatakbo siya sa court, hingi ng TRO. Pagdating sa TRO niyan, ibang dimension yan. Hindi na sakop ng LGU yan. Pangalawa, tama ka doon na Sir Paulo, no? Hindi mo basta maipapasara yan kung wala kang technical basis. Yung kasing Clean Air Act, may nakalagay doon kung ano yung iba-ibang klase ng mga air pollutants. At merong nakalagay doon, ano yung mga tolerable limit. So, paano mo may measurein yan sa munisipyo? Wala ka namang gadget, wala ka namang technology, wala kang technical people. So, pupunta ka sa DNR. DNR, please, pakisukatan mo nga yung lumalabas na emission dito sa factory na to. Kasi yung mga kababayan namin nagkakasakit eh. So, comes now DNR, kung ano mga section or office ang ipapadala nila. Again, walang control yung LGU dyan, ano? So, encompassing, the implementation should be strictly and honestly by both the local government unit. Ang kaya lang gawin ng local government, dahil sila yung nasa frontline, mag-complain sa DNR. Pakisukat mo nga yung rito, yung pollution ng tubig, yung nandun sa outflow nung system nila, mukhang may chemical. Hindi naman, wala namang kakayanan yung munisipyo. So you still have to rely on the results from the national government. Okay. Pao, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik po ang ating programa, ang Paglalahad 2025 Boto Mo kinabukasan mo. Philippine Standard Time 4:52. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo.
lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O di ba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 4:55. Napakabilis po ng oras natin ngayon. Ang dami nating issue na natalakay. Kaya dadako na po tayo sa ating segment na for or against. I'll be stating some issues. Sasagot lamang po kayo kung for or against kayo. Are you ready, gentlemen? Yeah. Yes, ma'am. Okay. Let's begin. For or against? Mas malawak na access sa kabuhayan, serbisyo at pag-aaral para sa mga senior citizens. Are you for or against? 4. For, of course. Okay. Libreng tuition fee para sa mga para sa kolehiyo. For or against? 4. For. Okay. And pagbibigay ng mas maraming work opportunities sa mga PWDs. Are you for or against? 4. For. Pagpapasara ng mga lead smelters sa San Simon. Are you for or against? 4. For. Pagsasabatas ng VAT-free sa mga turista. For or against? 4. For. Okay. K-12 Basic Education Program. For or against po kayo? 4. For. Okay. Legalisasyon ng divorce bill. Are you for or against? Against. Against. Okay. Legalisasyon ng medical na paggamit ng marijuana. Are you for or against? Against. Against. Okay. Talaga magkasundo sila. Ito, sa Fast Talk na po tayo. Fast Talk segment. Pili lamang po kayo, Kalesa Comeback o Modern e-trikes. Modern e-trikes. Kayo po. Modern. Okay. Traffic-free roads o flood-free streets. Flood-free. Kayo po. Streets. Yeah, blood-free. Flood-free. More parks for recreation or better school facilities. Better school facilities. Education tayo. Okay. And lastly, katanungan po, dry or wet? Wet. Siyempre, wet. Magsasaka ako. Okay. Alright. At dyan na po nagtatapos ang ating programa para sa ating huling katanungan. Bakit po kayo ang dapat iboto? Well, una sa lahat, kami yung may dalang mga bagong approach kung paano isosolve yung problema ng San Simon. Kami yung team na hinanap namin yung mga problema na dinadanas ng aming mga kababayan. At yun ang focus ng aming gobyerno kung kami may halal. Isa pa, kami yung team na walang record ng any record of corruption. Hindi kami na-demanda, hindi kami na dala sa ombudsman. We come from a very clean background. No? Isa pa, in terms of experience, meron akong 6 years na experience as Vice Mayor. And yung 6 years na yon ay pagmamalaki ko. I did very, very well. I did very, very well. Meron din akong naging 6 years na experience as Director ng Clark Development Corporation where na-expose ako sa mas malawak na governance, no, as a government-owned and controlled corporation. Lastly, maayos yung pamilya ko. I was raised by my dad, my father, who was the mayor of San Simon. And number one, isa lang ang asawa ko. Of course, mahal ko yan. Meron akong anak na pinangarap kong matapos. Yung isa isang medtech, yung isa CPA. At meron akong magandang pamumuhay. Meron akong hanap buhay na hindi ko na kailangan ng kumuha pa doon sa hindi pa dapat kuhanan kapag kay nanungkulan. At pinaka-importante sa lahat, ako po ay naniniwala sa Diyos. Ako ay natatakot sa Diyos. So yun po ang masasabi ko. Sir Enix, bakit po kayo ang dapat iboto? I'm qualified to sit as councilor. Maraming exposure ng pinanggalingan ko. Yung 12 years na community organizer ako, ay na-devote yun sa mga community and dun sa mga organisasyon o sektor, batayang sektor ang tinatawag natin, from farmers to women's to youth to PWD etc. And then
ako, alam ko kung anong gagawin ko sa sanggunian. Ngayon pa lang, kung hindi na itatanong, at my age 55, I went back to school. I'm taking masteral in public administration now. So, pinapag-aralan, pinag-aandaan. Hindi, looking forward na baka matsambahan na, baka pagbigyan na ako ng mga constituents ko. And then, I can make the difference. Ang isang konsehal, hindi niya trabaho ang magpagawa ng kung ano-ano. Ang trabaho niya, magpanday, mag-aral. Tumugon sa pamamagitan ng pakikialubilo, pagbisita, pakikipag-untahan sa mga tao para hindi siya nag-i-imagine o nangangarap lang doon sa konseho. I can give my time kasi may 3 akong anak, nasa estado na lahat, wala na akong pinapaaral kasi napag-graduate ko na. At nagtatrabaho ako sa kasalukuyan, hindi ako dependent kung kanino. At marami akong pangarap at kaya ko itong gawin para sa aking mga kababayan. Yan ang dahilan kung bakit ako ay dapat na iluklok na. Sabi ko nga sa kanila, malunos na korugo. Yeah, Sir Paulo, Mama Alex, nakala salamat po kayo ng pamikatagon at babiyay kayo po yung maya pakaurasan karing kaya kaming kabalan King San Simon. Kami po ini, kaming magnasa, pang-4 na beses, malunos na ko po para kayong balentamo. Nung ngayong kapilan pa. Enix na now na, lugod balen. Okay. At dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Atin po nakapiling live sa studio, Mr. Enix Salvador, ang aspiring councilor ng San Simon, Pampanga, at ang aspiring mayor din po, nakapiling po natin. At yan po ang ating programa. Narinig natin ang kanilang plataforma at naisipatupad kung sakaling sila ay maging bahagi ng Sangguniang Bayan at ma-elect din po si Mayor. Maraming salamat, Paulo G. O ita, kareta pong kaya katamong kakaluguran na may bitin kaya katamong interview ba? Popromote dala po rin karelang social media page. Kaya pa na po itong tipong atin tamo pong social media platform. Baka nitang akayadwangan nyo la po rin kaya kayong kandidato. At ako naman, bilip ko kaya kayo uling kendimdam ko ating kayong kaparalanan baka nitang kilala da kayong matanang din kaya katamong kabalen. Marami ho salamat dito ho sa mga followers ho natin. 15 episode na ho namin ngayon dito ho sa Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Sa ating pong mga tagapakinig at taga-suporta, maraming salamat po at sana ay nakatulong po ito sa pagbibigay ho ng linaw at gabay sa inyo pong desisyon para ho sa nalalapit na halalan. Tandaan, piliin ho natin yung nararapat. Kilalanin po natin ang husto ang mga kandidato at bumoto po tayo ng wasto sa darating na Mayo. Please lang po. Ang inyong lingkod, Paulo G. Santos ng CLTV 36. At ako po si Alex Sembrano. Ito po ang Paglalahad 2025. Ang mga kuro-kuro na inyong